Kinundena ng Philippine Coast Guard ang paglalatag ng China Coast Guard ng floating barrier sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. May unang balita si Mav Gonzales at Rafi Tima. Ito ang malapitang kuha sa mga barrier sa entrada ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard ay pinangharang ng China Coast Guard. Kwento ng mga mangingisda, hindi lang ito simpleng boya kundi may pangharang din sa ilalim para masigurong hindi makalulusot ang malalaking bangka o barko. Nilapitan ko ang barrier habang nasa malayo ang mga nagbabantay na China Coast Guard. Napakakapal ng lupid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisibing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Bajo de Masinloc. Dito dati dumadaan yung mga mangingisdang Pilipino kapag sila ay mangingisda sa loob ng bahura. O kaya naman pag masamang panahon ay magtago at mag-angkla dito sa loob ng bahura. Pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada. Kasama ang GMA Integrated News sa mga lula ng BRP Dato Bangkao ng BIFAR papunta sa Bajo de Masinloc, sinubukang harangan ng China Coast Guard ang pagpasok doon ng barko. 30 kilometro pa lang namin sumalubong at nagraradyo na ang CCG. Kanila raw ang Bajo de Masinloc mula pa noong sinaunang panahon. The activity is fiercely infringed on the maritime rights of China. You must stop your activity and leave this sea area immediately. You do not interfere with our activities here inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Nakalusot din ang BRP Dato Bangkao at nag-angkla 300 metro lang mula sa Bajo de Masinloc. Ito na ang pinakamalapit na narating ng isang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc mula ng bantayan at tangkinin ng China. Sa 3 araw na pananatili ng barko, namigay ang BIFAR ng 60,000 litro ng diesel sa 54 na mother boats o malalaking barkong pangisda ng mga Pilipino. Ito na ika-4 na ganitong operasyon ng BIFAR dito sa Scarborough Shoal. At ito na raw ang may pinakamaraming mangingisda na dumagsa rito para makakuha ng libreng krudo. Hanggat may pondo, ipagpapatuloy daw ng BIFAR ang pamimigay ng ayuda. Maibsan man lang ang hirap na dinaranas ng mga Pilipinong mangingisda rito. Lalo pat nandito nga sila sa Scarborough Shoal, hindi naman sila makapangisda sa loob mismo ng bahura. Ayon sa mga mangingisda, malaya naman silang nakakapangisda sa labas ng bahura. Pero bawal pa rin sila sa loob kung nasaan ang maraming klase ng isda. Ang mga mangangahas, mabilis na hinahabol at itinataboy ng China Coast Guard. Iligal at delikado sa mga mangingisdang Pilipino ang floating barriers na nilatag ng China Coast Guard sa southeastern portion ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. It is a navigational hazard. Buoys are basically used as an aid to navigation to support the mariners, no, na i-identify yung mga dangerous area. Pero itong pagkakataon na to, they are using floating barrier, no, para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Dinokumento raw ito ng PCG at iniulat sa National Task Force for the West Philippine Sea. Ipinapaubayan na raw nila sa DFA at DOJ ang gagawing legal at diplomatic action. May underwater survey na rin ang PCG na iginiit na hindi nawala sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc. Si Senate President Juan Miguel Zubiri hiniling sa PCG na agad alisin ang illegal na floating barriers. Ito pa lang daw ang namonitor ng PCG na floating barrier ng China. May minomonitor pa raw ang PCG na ibang maritime features sa ating exclusive economic zone para makita ang kondisyon sa ilalim ng tubig. Ang BRP Sindangan at BRP Cabra naman ng PCG pabalik na sa Puerto Princesa mula Rosul Reef at Escoda Shoal. Muli silang kumuha roon ng mga bagong video na ipadadala sa UP Marine Science Institute para malaman ang lawak ng pagkasira ng mga bahura. Kaugnay sa sinabi ng China na nagdudulot daw ng polusyon ang BRP Sierra Madre at lumilikha lang daw ng political drama ang Pilipinas. We don't do drama. We produce factual events, truthful narratives. We don't make up stories. Ito ang unang balita. Mav Gonzales, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube
Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.